Sa gitna ng ingay at usok ng lungsod, ang pangalan ko ang simbolo ng kaayusan. Bilang si Officer Chris, ang buong buhay ko ay umiikot sa pagsunod sa protokol, sa pagpapanatili ng disiplina sa kalsada at sa pagtiyak na ang bawat batas ay nasusunod ng walang labis at walang kulang. Para sa akin, ang mundo ay isang malaking sistem na dapat laging nasa ayos at walang puwang ang anumang uri ng gulo o disgrasya sa ilalim ng aking panunungkulan. Pero heto naman ako, si Yana. Ang babaeng ang taning bitbit ay isang bilaw ng prutas at isang toneladang malas sa katawan. Ang buhay ko ay isang mahabang serye ng "Oops, sorry po" at "Nadulas lang." Dahil kahit anong gawin kong pag-iinat, tila may magnet ang mga paa ko sa anumang pwedeng ikatisod o ikahulog ko. Sanay na ako sa habulan sa kalsada, pero hindi ako handa na ang makakahuli sa akin ay isang pulis na parang nilubog sa yelo ang puso sa sobrang seryoso sa buhay. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun ng isang simpleng clearing operation ay naging isang comedy show dahil sa babaeng ipon at diretso sa dibdib ko ang bagsak. Ang bala ko lang ay huliin siya dahil sa pagtitinda sa maling lugar, pero imbes na pusas ang gamitin ko, napakapit ako sa kanya para hindi siya tuluyang sumubsob sa simento habang nagliliparan ng mga dalandan sa paligid namin. Diyos ko, akala ko talaga ay katapusan ko na nang makita ko ang tiyapa niya na kumikinang sa tapat ng mukha ko habang nakayakap ako sa kanya ng hindi oras. Sa sobrang kaba ko, imbes na magmakaawa, ang nasabi ko lang ay, "Sir, gusto mo ba ng orange? Libre na?" Habang nakatingin ako sa mga mata niyang parang gusto na akong ipakulong habang buhay dahil sa kalat na ginawa ko sa uniform niya. Dapat ay dinala ko na siya sa presinto agad. Pero may kung anong sa mukha niya na nagpahinto sa akin. Isang klase ng inosenteng gulat na tila hindi alam ang ginagawang gulo. Habang pinapanood ko siyang magkandara pa sa pagpulot ng mga prutas niya na may kasamang malalakas na buntong hininga, naramdaman ko ang kakaibang kurot sa sistema ko na hindi ko maipaliwanag. Kahit na mukhang dragon si Sir Chief sa sobrang seryoso, napansin kong hindi niya ako binitiwan hanggat hindi ako nakakatayo ng maayos. At doon nagsimula ang kuryenteng hindi ko akalain. Habang tinitignan niya ang listahan ng mga violation ko, ang taning naiisip ko lang ay kung bakit ang bango-bango niya kahit nasa ilalim kami ng tirik na araw at usok ng mga sasakyan. Habang isinusulat ko ang kanyang ticket sa gilid ng kalsada, napansin ko ang isang mamahalin at high-tech na smartwatch sa manipis na bisik ni Yana. Medyo luma na ang kanyang t-shirt at kupas ang kanyang apron, pero ang gadget na suot niya ay hindi tumutugma sa isang simpleng street vendor na nagbebenta ng tig-10 pisong prutas. Hala, nakita niya. Pinilit kong hilahin ang manggas ng damit ko para itago ang relo, pero huli na ang lahat dahil nakatitig na siya rito na parang nag-iimbestiga ng isang krimen. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na ang katangahan ko sa kalsada ay part lang ng undercover job ko para sa isang malaking app company na nagre-research tungkol sa buhay kalsada. Saan mo nakuha ito? Ang tanong ko sa kanya habang nakataas ang aking kilay, pilit na hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Sa halip na sumagot ng maayos, nagsimula na naman siyang maging lampa at aksidenteng natabig ang aking ballpen na nahulog sa imburnal. Dahilan para maputol ang aming seryosong usapan. Sir, napanalunan ko lang po sa bunutan. Palusot ko habang pilit kong kinukuha ang ballpen niya gamit ng isang stick, pero lalo ko lang itong naibaon sa putik. Sa bawat katangahan na ginagawa ko, mas lalo kong nakikita ang inis sa mukha niya, pero sa ilalim niyon, nararamdaman kong mas lalo siyang naku-curious sa kung sino ba talaga ako. Dinala ko siya sa opisina hindi para ikulong, kundi para i-verify ang gadget na suot niya na nakita naming nakalink sa isang high-security server. Laking gulat ko nang habang kumukuha lang ako ng kape, pagbalik ko ay gamit na niya ang aking computer at mabilis na nagtatype ng mga codes na kahit ako ay hindi ko maintindihan. Masyado kasing mabagal ang system ni Sir Chief, kaya hindi ko napigilang ayusin ng konti habang wala siya. Nakalumutan kong nasa harap pala ako ng isang pulis at ang bilis ng mga kamay ko sa keyboard ang tuluyang nagbunyag na ang lampang vendor na hinuli niya ay isa palang self-taught computer genius.
Tumigil ang mundo ko nang makita kong na-optimize niya ang aming crime tracking system sa loob lang ng 5 minuto. Isang bagay na ilang buwan na naming sinusubukang ayusin. Sino ba talaga itong babaeng ito na sa labas ay parang hindi marunong maglakad ng hindi nadadapa? Pero sa harap ng monitor ay tila isang reyna ng teknolohiya. Dahan-dahan kong binitiwan ng mouse at tumingin sa kanya ng may halong hiya dahil alam kong tapos na ang pagpapanggap ko bilang simpleng tindera. Inamin ko sa kanya na kaya ako nasa kalsada ay para obserbahan ang galaw ng lungsod para sa isang smart traffic app na ginagawa ko. At ang pagiging lampang ko ay bunga lang ng sobrang pag-iisip sa mga codes. Imbes na kasuhan siya, hiningi ko ang tulong niya para sa isang malaking operasyon laban sa mga sindikato ng carnapping sa aming lugar. Ginamit namin ang kanyang talento sa coding para i-trace ang mga GPS signals, habang ako naman ang bahala sa physical na paghuli sa mga suspek. Sa bawat gabing magkasama kami sa harap ng monitor, unti-unti kaming naging isang perpektong team. Ang sarap pala sa pakiramdam na ang katangahan ko dati ay naging pakinabang ngayon sa tulong ng isang seryosong pulis na tulad ni Chris. Habang tinuturuan niya ako ng mga basic self-defense para sa aking proteksyon, nararamdaman ko ang kuryente sa tuwing hinahawakan niya ang aking mga kamay para itama ang aking porma. Napansin kong hindi na lang trabaho ang dahilan kung bakit gusto ko siyang laging kasama sa opisina hanggang madaling araw. Sa bawat beses na nakakatulog siya sa balikat ko dahil sa pagod, nararamdaman ko ang matinding pangangailangang protektahan siya. Hindi bilang isang asset, kundi bilang babaeng nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na ang system update na matagal ko nang hinihintay para sa puso ko. Ang pulis na dating gusto akong hulihin dahil sa illegal vending, ngayon ay siya ng security firewall ng aking nararamdaman. At handa akong isave ang bawat moment na kasama ko siya sa aking permanenteng memorya. Dinala ko siya sa isang event kung saan ipapakita ang kanyang app. Pero uminit ang ulo ko nang makita ang dami ng mga batang tech entrepreneurs na lumalapit at nakikipag-shake hands sa kanya. Naka-civilian ako, pero ang talim ng tingin ko ay parang naka-uniform pa rin, lalo na nang may isang lalaking pilit na kumukuha ng kanyang numero sa harap ko. Halatang-halatang pagsabog ng selos kay Sir Chris dahil halos hindi na siya umalis sa likuran ko at panay ang dikit ng braso niya sa akin. Ang sarap asarin ng isang striktong pulis na nagmumukhang bodyguard na hindi mapakali, lalo na kapag tinatanong niya ako kung importante ba talaga ang mga kausap ko. Hindi ko natiis at inakbayan ko siya sa harap ng lahat. Pilit na ipinapaalam sa mga lalaking iyon na ang genius vendor na ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. At higit pa doon, nakita ko ang pagkabigla at pagkatapos ay ang matamis na ngiti ni Yana. At doon ko nalaman na kahit gaano karaming codes ang alam niya, ako lang ang may hawak ng password ng puso niya. Sir, baka ma-confiscate mo ang puso nila sa sobrang higpit mo. Biro ko sa kanya habang nakasandal ako sa kanyang matitigas na bisig. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang kailangang patunayan pa. Kahit gaano pa karaming matatalinong lalaki ang nasa paligid, ang kaisa-isang pulis na humuli sa akin sa kalsada ang taning gusto kong makasama. Isang gabi, habang pauwi si Yana, hinarang siya ng mga tauhan ng sindikatong nahak namin ang system. Nang marinig ko ang sigaw niya sa kabilang linya ng phone, halos tumigil ang tibok ng puso ko at mabilis kong pinasibat ang aking patrol car. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pagtulong niya sa akin. Nakalimutan ko ang lahat ng self-defense na itinuro ni Chris dahil sa sobrang takot. At muli akong naging lampa nang matisod ako habang sinusubukan kong tumakas. Pero bago pa man ako mahawakan ng mga masasamang loob, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sirena at ang boses ni Chris na parang kulog sa sobrang galit habang sinisigaw ang aking pangalan. Wala akong pakialam kung ilan sila. Ang tanging nasa isip ko lang ay ilayo si Yana sa panganib na dulot ng aking mundo. Nang mapabagsak ko ang huling suspek, mabilis ko siyang niyakap at tinignan kung may sugat siya, habang ang mga kamay ko ay nanginginig sa takot na baka huli na ang lahat. Umiyak ako sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa pag-aalala na nakita ko sa kanyang mga mata.
Doon ko nalaman na ang uniporming suot niya ay hindi lang para sa kaayusan, kundi para maging sandigan ng mga tulad kong mahina at nangangailangan ng tunay na bayani sa gitna ng dilim. Pagkatapos ng gabing iyon, nag-file ako ng leave para lang mabantayan siya ng maayos sa bahay nila. Habang pinapanood ko siyang magpahinga, napagtanto ko na ang batas na pinakaimportante sa akin ay hindi ang nasusulat sa libro, kundi ang batas na nagsasabing hindi ko siya pwedeng iwan. Inamin ko sa kanya na siya ang pinakamahalagang case na hawak ko. Nagulat ako nang makita ko ang Iron Man ng presinto na nagluluto ng lugaw para sa akin at matyagang nag-aayos ng mga gamit ko na nasira. Wala na ang striktong Officer Chris. Ang kaharap ko na ngayon ay ang lalaking handang isakripisyo ang kanyang oras para lang masigurang komportable ako. Yana, ayoko nang maging pulis mo lang na humuhuli sa'yo sa kalsada. Ang bulong ko sa kanya habang hawak ko ang kanyang kamay. Gusto kong ako ang maging katuwang mo sa bawat codes na gagawin mo at ang maging taing tao na hahayaan mong makakita sa likod ng iyong mga pagkakamali at katangahan. Tumitig ako sa kanya at doon ko ibinigay ang access granted sa aking puso ng walang alinlangan. Ang habulang nagsimula sa isang maling pwesto sa kalsada ay nauwi sa isang tamang desisyon na mahalin ng lalaking handang tumalon sa apoy para lang makasama ako. Binigyan ko siya ng isang bagong official ID na ako mismo ang nag-design. Hindi bilang vendor, kundi bilang aming bagong technical consultant sa presinto. Nakakatuwang makita na ang mga dati kong kasamahan na nanginginig sa takot sa akin ay nakikipagtawanan na ngayon kay Yana habang tinuturuan niya sila ng bagong app. Sino ang mag-aakala na mula sa pagtatago ng bilaw, ngayon ay may sarili na akong opisina sa tabi mismo ng opisina ni Sir Chief? Ang katangahan ko dati sa kalsada ay naging inspirasyon ko para gumawa ng mga safety features sa app ko na nakakatulong na ngayon sa libo-libong tao sa buong bansa. Kahit na consultant na siya, hindi pa rin nawala ang pagiging lampa niya. Nakakabasag pa rin siya ng tasa at paminsan-minsan ay natitisod pa rin sa wire ng computer. Pero ngayon, imbes na magalit, mabilis na akong lumalapit para alalayan siya. Sabay bulong na, huli ka na naman sa puso ko. At ako naman, laging handang magkamali. Basta't alam kong si Chris ang sasalubong sa akin sa bawat pagkadapa ko. Ang buhay namin ay naging isang serye ng magagandang updates kung saan ang bawat error ay nagiging pagkakataon para mas lalong maging matatag ang aming pagsasama. Isang gabi, sa gitna ng aming paboritong parke kung saan kami unang nagkita, inilabas ko ang aking handcuffs. Pero sa halip na pusas, isang kumikinang na singsing ang nakakabit dito. Bukod ako sa harap niya, hindi bilang isang opisyal ng batas, kundi bilang isang lalaking nahanap ang kanyang tanging home sa gitna ng magulong kalsada. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak nang makita ko ang police-style na proposal niya, pero ang tanging sagot ko ay isang malakas na yes habang tumatalon ako sa yakap niya. Kahit na muntik na kaming mabuwal sa semento dahil sa biglaang pagtalon ko, hindi na mahalaga yun dahil alam kong sasaluhin niya ako habang buhay. Sentensyado ka na ng habang buhay na pag-ibig sa piling ko, Yana. Ang sabi ko habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Wala nang clearing operation na makakapaghiwalay sa amin dahil ang bawat pwesto na kinalalagyan namin ay protektado na ng aming sumpaan sa isa't isa. At handa kong sumunod sa bawat batas ng iyong puso, basta't ikaw ang tanging chief of police ng buhay ko. Ang aming kwento ay naging viral, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa patunay na ang pinakamagandang diskarte sa buhay ay ang magtiwala sa taong hindi ka bibitawan kahit gaano ka pakalampa. Ngayon, ang aming kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat na ang bawat pagkakamali ay may katapat na tamang pagkakataon. Ang dating striktong pulis at pasaway na vendor ay isa na ngayong ehemplo ng pagbabago at pag-unlad sa tulong ng teknolohiya at tunay na malasakit sa kapwa. Hindi hadlang ang pinagmulan o ang mga disgrasya sa buhay para hindi mo marating ang iyong pangarap, basta't may taong maniniwala at gagabay sa iyo. Ang aming system ay opisyal ng stable at ang aming memorya ay ligtas na nakasave sa aming mga puso kung saan walang virus ang makakasira.
Sa bawat pag-login namin sa aming bagong buhay, laging may kasamang pasasalamat sa tadhana na nagpatama sa aming mga maling hakbang. Salamat sa bawat habulan at bawat katangahan dahil doon ko nahanap ang kaiisang babaeng hahayaan kong gumulo sa maayos kong mundo habang buhay. Mula sa kalsada patungo sa aming sariling tahanan. Ang aming kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ang pinaka-powerful na code sa mundo. Ang aming kwento ay opisyal ng completed at handa na kaming harapin ang susunod na kabanata ng magkahawak kamay, sa hirap man o sa saya, hanggang sa dulo ng system. Ito ang kwento ng isang pulis at isang vendor na pinagtagpo ng tadhana at teknolohiya. Na nagpatunay na ang bawat error sa buhay ay may solusyon kung may pag-ibig na gagabay. Huwag matakot magkamali dahil minsan doon natin mahanap ang taong magbabago sa ating buhay. Muli, ito ang aming kwento. Isang pamanang hindi mabubura sa cloud ng aming mga puso. Hanggang sa susunod na system update. Kita-kits!